25% shading threshold ipatutupad sa barn poll, samantala COMELEC nag-anunsyo ng pagbabago sa physical feature ng balota. At COMELEC nilinaw ang Data Center 3. Iginiita hindi ito secret server. Para sa buong detalye ng mga balitang yan, nasa kabilang linya live mula dyan sa lungsod ng Maynila, Bombo Isa Cotonera. Bombo Isa. Yes, Bombo Sai, mas pinaigtingan ng Commission on Elections ang paghahanda para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14 sa pamamagitan ng ilang pagbabago sa balota at pagpapakita ng mga election data facilities upang tiyakin ang mas maayos, ligtas at transparent na automated voting process. Inanunsyo ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na isa sa pinakamahalagang pagbabago sa balota ay ang paggamit ng 25% shading threshold. Ibig sabihin, kahit hindi lubusang mapunan ng botante ang bilog sa balota, basta umabot ito sa hindi bababa sa 25% shading, maaari pa rin itong mabasa at mabilang ng automated counting machines. Ayon kay Garcia, layunin itong mabawasan ang bilang ng mga balotang nare-reject dahil sa kulang o hindi pantay na shading, isang problemang naranasan na sa mga nakaraang halalan. Bukod dito, papalitan na rin ang marking pens na gagamitin sa eleksyon. Sa halip kasi na water-based ink, oil-based ink na ang gagamitin upang mas mabilis matuyo ang tinta at maiwasan ang pagtagos nito sa papel o dun sa balota. Mas kakapala na rin ang papel ng balota mula 100 GSM patungong 160 GSM. Inaasahang makatutulong ito upang maging mas matibay ang balota at mabawasan ang paglukot, pagkasira o yung paglipat nung ginamit ng tinta ng ballpen. Bagaman mangangailangan ng dagdag na pondo ang mga pagbabagong ito, tiniyak ni Garcia na walang mababago sa source code, election system at kabuuang integridad ng automated election process. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Ma-disseminate din dun sa mga boboto mo. Actually, itong mga ilang pagbabago, hindi man ganun ka-major na pagbabago ito, ay bilang tugon doon sa mga naging issue na yan noong 2025 election. Ang sabi namin, ito ba mga pagbabago kung sakaling gagawin natin ay mababago ang source code? Kasi hindi nyo basta-basta binabago ang source code ng isang sistema. Kasi dapat i-undergo mo muli yung napakahabang proseso. Ang sagot sa amin, at tama naman, ang amin pong Information and Technology Department, kung pag-uusapan ay papel, walang pagbabago sapagkat sulok ang papel ay tatanggapin ng makina at sinabi namin dapat yung nakaprograma ang makina na tumanggap na 160 na kapal ng papel at bago ba ang sistema, ang source code, hindi rin. So walang pagbabago. So sige, ituloy na kahit medyo mas mahal ng konti. O pangatlo, yung sinasabing shading. So yung shading kasi ganun kami katiwala doon sa aming scanner. Samantala, Bombo Sai, ipinasilip din ng poll body ngayong araw sa mga BARM stakeholders yung Data Center 3 nga na magsisilbing pangunahing pasilidad para doon sa mga transparency servers ng dominant majority at minority parties, accredited election watchdogs at miyembro ng media. Ayon sa poll chief, tatanggap ang pasilidad ng protected at highly secure election data mula sa mga polling precinct. Dito rin unang matatanggap ang electronically transmitted precinct results mula sa automated counting machines bago ito iproseso at ibahagi sa mga authorized stakeholders. Muling nilinaw ni Garcia na yung mga naging issue ng 2025 national elections kaugnay nga dito sa Data Center 3 matapos itong bansagang secret server na agad namang dininay ni Garcia dahil iginit niya na hindi ito lihim na server kundi isang lehitimong election facility na naglalaman ng iba't ibang servers na bahagi ng transmission at transparency mechanism ng halalan. Dagdag pa ni Garcia, magsasagawa pa ang poll body ng mga walkthrough sa iba pang data centers upang higit pang mapalakas ang kumpiyansa ng publiko para nga dito sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Kaugnay niyan ang tinig muli ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. May gagawin po ba tayo para mas papaigting pa ito? Una muna, yun ang dahilan kung bakit sobrang pasalamat ni COMELEC sapagkat meron tayong mga representante mula sa Bangsamoro Parliament na naandito at sa political parties na nakadalo dito sa ating walkthrough na tinatawag upang ipakita ito'y pasilidad. Facility po ito, hindi ito yung tinatawag na secret server. Nakita niyo po kanina yung servers
na hindi po namin pinapapasok pa kahit kanino sa ibang tao yon. Pero kanina pinapasok po natin ng political parties ang Citizens Arm upang makita nila yung servers. Open na po yung server. Ibig sabihin, makakatanggap na ba siya? Hindi po siya makakatanggap pa. Wala namang election pa eh. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.